mas lalo siyang maging productive. Mas lalo siyang gaganahan sa pagpasok. Maaliwalas yung kanyang pag-iisip. Walang sumasagabal utol na wala siyang dapat iisipin. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito is distractions sa lalaki at dahilan kaya iniiwan yung babae. Okay? So ito mga utol dagdagan ko lang yung mga kaalaman ninyo na in advance para kahit paano is alam nyo din kung ano yung mga dapat ninyong iwasan. Dahil yung ituturo ko sa inyo is yung gawain na which is makapagsanhi na dahilan din na kung bakit iiwan kayo ng lalaki or kung bakit ipagpapalit kayo ng lalaki dahil sa mga gawain na ito. Na una sa lahat ay bilang isang lalaki na rin mga utol, ayaw na ayaw po talaga namin yung mga ganitong gawain ng isang babae or ng isang partner. Kasi kung palagi po itong ginagawa or pinapakita ng babae sa amin, yes ay makapagbibigay talaga ito ng distractions sa aming mga kalalakihan. So ito mga utol hindi ko napapatagalin pa, which is yung una sa lahat ay yung matampuhin or yung pagtatampo. Kailangan mo talagang iwasan ito utol na gawain dahil hindi rin ito gawain ng isang high value woman. Yung matampuhin ka. Kasi kung titignan natin, mas mataas yung percentage ng pagtatampo ng mga bata compare sa mga adult na tao. Di ba? So ngayon, kung palagi kang nagtatampo, ibig sabihin is may percentage ka pa hanang matampuhin na may ugaling isip bata or gawain ng mga bata. Yes, ang pagiging pagkamatampuhin kasi utol ay gawain po talaga yan ng mga bata or immaturity kung tawagin. Kasi ito mga utol pagdating kasi sa aming mga kalalakihan, kung palagi kang nagtatampo, yes, bigla mo na lang siyang hindi papansinin sa walang dahilan. Na kung minsan ay yung pinaka goal mo dito ay yung magpapahabol, yung magpapasuyo. And then kapag hindi ka sinuyo ng partner mo is magtatampo ka. Kung napapansin mo na parang hindi ka rin niya pinapansin or parang hindi ka niya kinikibo dahil sa sobrang busy niya or kapag may ginagawa siya is magtatampo ka. So ngayon kung magtatampo ka na hindi ka niya sinusuyo ay mas lalo pang madadagdagan yung pagkamatampuhin mo or mas lalo ka pang magtatampo sa kanya. Na maglilid din ito na madedistract yung partner mo na lalaki, lalong lalo na kapag busy siya sa trabaho. Yes, utol, hindi po ito makapag-focus for sure. Sa pagiging pagkamatampuhin mo, kung minsan is may mga rason din sa pagiging pagkasilosa mo, kung panay selos ka sa kanya. Yes, and then magtatampo ka. Yung isa pa dito is nangangailangan ka ng oras niya. So once nasa sobrang busy niya is magtatampo ka. Now which is utol, yung pinakasusi dito ay kailangan mo lang siyang unawain. Be matured enough. Magpaka high value woman ka. Na mataas dapat yung pag-uunawa mo. Like for example, busy yung partner mo. Kailangan mo siyang unawain. Tingnan mo kung ano yung pinagkakaabalahan niya. Kung nakikita mo about sa work, yes, busy siya sa trabaho, marami siyang iniisip, na parang problemado siya, kailangan mo siyang intindihin. Hindi yung magpapasuyo ka pa, hindi yung magpatampu-tampuhan ka pa. Kasi again mga utol sa bawat pagtatampo ng mga kababaihan is distractions po ito pagdating sa aming mga kalalakihan or sa mga partner ninyo na lalaki. Halimbawa na lang,
umalis siya na hindi kayo nagkaunawaan or hindi kayo nagkakabate. Umalis siya ng bahay, pumunta na ng trabaho. Hindi mo ba alam, utol, na kung minsan is yung pumapasok or mas lalong nagiging sagabal ito sa isipan ng lalaki, na hindi siya makapag-focus sa trabaho niya. Dahil yung iniisip niya is yung pagtatampo mo, kung paano ka na naman niya susuyuin, kung ano ba yung nagawa niyang mali, kung ano na naman yung dapat niyang gawin para mapaamo ka ulit. Diba, kung titignan natin is gawain ng mga bata, utol. So, instead na maging productive, yung partner mo na lalaki is hindi, madidistract siya eh. So ngayon pati yung trabaho niya is apektado. Dahil sa pagiging matampuhin mo or sa pagtatampo mo. And then yung isa pa dito is lalong lalo na yung pagiging mareklamo. Yes, utol. Kailangan mo muna talagang unawain yung lahat-lahat, intindihin, pag-isipan ng many times talaga. Kung bakit ganito yung mga pinaggagawa niya, or bago ka magreklamo. Na kung minsan kasi is naglalaro lang din naman yung ating isipan, na buong akala natin is may nagagawa kaming mali, or yung mga partner niyo yung lalaki na may nagagawang mali. Pero yung hindi ninyo alam is marami lang pala siyang iniisip, marami lang pala siyang ginagawa, marami lang pala siyang kailangan tapusin. Or let's say yun nga, marami siyang iniisip, that's why hindi niya nagagawa yung mga bagay na gusto mo, and then magrereklamo ka na lang. Sa relationship kasi, utol, sa pagkaroon ng kasintahan, pagkaroon ng partner, ay kailangan talaga is mahaba yung pasensya mo, lalong lalo na yung pag-uunawa mo. Kasi kung kulang yung pag-uunawa mo, and then bigla ka na lang nagtatampo, talagang mas lalo lang kayong hindi magkakaunawaan or hindi magkakaintindihan. And then, in the long end or in the long run is hiwalayan lang din yung kararatnan. So yun lang po yung dalawang bagay na dapat ninyong iwasan, na maglilid talaga as distraction pagdating sa lalaki, which is yung mareklamo at saka yung pagiging matampuhin. Iwasan nyo po yan, utol, kasi hindi po yan nakakatulong sa mga partner ninyo. Kung titignan mo is nagkandahirap na yung partner mo sa pagtatrabaho, and then magtatampo ka pa, hindi po ito nakakatulong talaga. Kung gusto mong maging mapayapa yung pamumuhay ninyo, kung gusto mo siyang matulungan is kahit sa ganitong paraan na lang, na huwag kang panay tampo. Once kasi na hindi ka nagtatampo sa partner mo, mas lalo itong magaganahan sa parang araw-araw niya, kaysa nagtatampu-tampuhan ka dyan araw-araw, utol. Diba? So kung okay kayo na palagi mo siyang inuunawa, umiiwas ka sa gulo, umiiwas ka sa pagtatampo, umiiwas ka sa pagiging reklamador, edi mas lalo pang maging masaya yung araw-araw na pagsasama ninyo. Papasok yung partner mo na masaya, edi mas lalo siyang maging productive, mas lalo siyang gaganahan sa pagpasok. Maaliwalas yung kanyang pag-iisip. Walang sumasagabal, utol, na wala siyang dapat iisipin. So again wag po tayo or wag nyo pong i-please yung oras ng mga partner ninyo, lalong lalo na kapag busy siya sa trabaho. Dahil nakaka-distract lang po talaga ito, utol. Magbibigay lang ito na mas lalong ikababagsak ng productivity niya pagdating sa trabaho. So again, apektado rin yung magiging future ninyo kung mawalan siya ng trabaho. Kung masisibak siya, dahil hindi na siya nagiging productive. Dahil palagi na lang siyang nagkakamali sa trabaho niya, di ba? So, tulungan nyo po yung partner ninyo sa pamamagitan lang din na huwag po kayong magtampo. And then huwag po kayong masyadong magreklamo. Unawaan talaga, utol. Yung isa sa pinaka-foundation pagdating sa relationship. Okay, yun na po ang tanging kailangan. And then kailangan nyo mo ring iwasan ng mga gawain. So yun ang po mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. So yun ang po Maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and
Babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi